You need to tell me why did you leave me? Walter asked Charmaine. Binitawan ni Charmaine ang kamay ni Walter, at naglakad siya ng kaunti palayo dito. Si Jessa, pumunta siya dito noon at kung ano-ano ang sinabi sa akin. Naging marupok ako at naniwala sa kanya. Sa kabila ng kabutihang nagawa mo para sa akin, at sa aking pamilya ay naisip ko pa rin na niluko mo lang ako. Magpapakasal ka na ulit di ba? Siya ba yung babae na narito kanina? Dugtong pa ni Charmaine. Magpapakasal. We are married? Paano ako magpapakasal sa iba? Walter was confused. Sabi ni Jessa, naniniwala ka pa rin sa kanya. She is fooling around. Next time huwag ka nang maniwala sa mga sinasabi niya. Halos 3 taon kang nawala. Hindi ka nagpakita sa akin, at sa pamilya mo para saan? Para sa walang kabuluhan na impormasyon. Sa uulitin matuto kang magtanong muna, at iwasan ang pagiging impulsive. Pinunasan ni Charmaine ang kanyang mga luha. Yes, naging impulsive siya. Nagtanim siya ng sama ng loob kay Walter. Gusto man niyang magalit kay Jessa ay hindi na rin niya magawa, dahil masaya na ito sa buhay. I'm sorry Walter. Please magbati na tayo. Kay Jessa ka dapat nagagalit hindi sa akin. Ikaw ang nawala ng tiwala, ikaw ang umalis at lumayo, kaya sa'yo ako dapat magalit. Naglakad si Walter palapit sa pinto ng silid, at ito ay binuksan. Umuwi ka na Charmaine. I'm tired, I need some rest. He continued. Charmaine walked towards him. Hindi mo na ba ako mahal Walter? He just looked at Charmaine's brown eyes. Medyo mugto na ang mga mata nito kakaiyak. I still love you Walter. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Siguro nga nalimutan kita, pero ang puso ko ay ikaw pa rin ang nakikilala. You think okay na tayo, dahil sa nakapag-usap na tayo ng mahusay? Walter asked. What do you want me to do, para mapatawad mo na ako? Pangako, hindi na ako lalayo. Ikaw lang ang paniniwalaan ko, kahit anong mangyari. I don't know Charmaine. Naglakad palabas si Walter, at bumaba ng hagdan. Iniwan niya si Charmaine na hinang-hina. Akala ni Charmaine ay magiging maayos na ang lahat, gayong malinaw na ang lahat. Ngunit hindi pa rin siya kayang patawarin ni Walter. Naiwan siyang nakatingin lamang sa asawa na palayo sa kanya. She took her phone from her shoulder bag. She dialed her mom's number. Just a few rings, her mom answered it. Mommy, pwede niyo ba dalhin dito si Flynn? Narito ako sa hacienda ni Walter. Ipakikilala mo na ba siya? Angela answered. Yes mommy, he needs to know the truth. Ayaw ko nang patagilan pa, ayaw ko nang maglihim pa sa kanya. Okay anak, we'll be there. Then the line cut. Binalik ni Charmaine ang telepono sa bag at sinukbit ito. Tuluyan na siyang lumabas ng silid ni Walter, upang ito ay hanapin. Hindi siya aalis hanggat hindi sila nagiging maayos ng asawa. Sa kanyang pagbaba sa hagdanan, ay nakita niya na paalis si Manang Esing, at ang 2 kasambahay. Saan po kayo pupunta Manang? She asked. Sa hotel muna kami na pagmamay-ari ni Walter matutulog ngayong gabi. Manang Esing answered her. Pero bakit po? She is really confused. Si Sir Walter po, biglaan na nagsabi na doon daw muna kami ngayong gabi, Kling said. She just frowned. Yamakap lang sa kanya si Manang Esing, at ngumiti naman ang 2 kasambahay, at muli na silang naglakad palabas ng mansion. Manang, nasaan si Walter? Pahabol niyang tanong. Nasa sala anak. At tuluyan na itong nakalabas ng mansion. Muling naglakad si Charmaine at hinanap si Walter. Walter was just sitting at the couch, like he was really waiting for her. Bakit aalis sila Manang? Charmaine asked. Hindi ba nagtanong ka sa akin kung ano ang dapat mong gawin, para mapatawad kita? She frowned. Hindi niya maintindihan ang nais iparating ni Walter. Wala nang tao dito maliban sa ating 2 Charmaine. Tinitigan ni Charmaine si Walter and she got it now. Napangiti si Charmaine sa kanyang naisip. Binaba niya ang sukbit na bag, at marahan na naglakad palapit kay Walter. She sat on his lap with her legs open. She stared at his blue eyes, and started to touch his face. Bagong ahit ito, ngunit hindi nawala ang bakas ng facial hair. May nabisita akong island, napakaganda at para kang nasa paraiso. They have homemade wines and champagnes.
Natikman ko ang liquor wine nila and guess what? I imagined you. I think I was hallucinating and we made something. Walter frowned. You weren't hallucinating, and it wasn't your imagination either. All of those were real, Charmaine. We really made something. What do you mean? Paano mo nalaman na naroon ako? Charmaine asked him. Because I own Night in Paradise Resort. I made it for you. Everything there is based in your preference. Kaya kung mapapansin mo ang mga bulaklak ay pulos, sunflower. And some of the champagnes are named after you. They called me about what happened, and they mentioned your name. Nang marinig ko ang pangalan mo, ay mabilis akong lumipad gamit ang aking private plane upang makausap ka. Pero nang makita kita ay hindi ko napigilan ang aking sarili, and just decided to talk to you after we made love. Ngunit nakatulog ka naman. Hindi na kita hinintay magising, at hindi na rin ako muling nagpakita sa iyo, dahil you mentioned a name when you were sleeping. You mentioned the name Flynn. So, I thought you already moved on. Natawa ng bahagya si Charmaine. Akala talaga niya ay imagination lang ang lahat dahil sa wine na kanyang nainom. So it's real. She stared at Walter again. She tweaked his hair. And she can't help it anymore. Charmaine kissed him. Walter kissed back. Hinubad ni Charmaine ang damit ng asawa. She kissed his neck then went back to his lips. Halos kagatin ni Charmaine ang labi ni Walter. She missed his lips so much. Walter helped Charmaine to unbutton her blouse. Nang matanggal ito, ay mabilis hinubad ni Walter ang suot ng asawa, he also unhooked her bra. Tumumbad sa kanya ang chest nito. I missed this. He kissed her chest. Uminom niya na animoy uhaw sa gatas ng ina. She whispered, "Don't you leave me again, Charmaine." "I won't." She said it between her whisper. Itinayo ni Walter si Charmaine at siya ay nakaupo pa rin. Tinanggal niya ang suot nitong skirt, at muling hinela pabalik sa kanya. They kissed again, while he continued squeezing her chest. He kissed her neck, and repeatedly kissed her. Inihiga niya si Charmaine at siya'y mabilis nagtanggal ng shorts. Inilihis niya ang suot nito, at ginawa na niya ang namimiss niyang gawin dito. Matagal niyang hinintay ang asawa na makapiling ito, at susulitin niya ang ilang taon na wala ito sa tabi niya. Yes, call louder as you want, baby. We are alone here. He then quickly danced. He stood up and took off Charmaine's underwear, at muling trinabaho niya ang mga gawain. Sumasabay ang dalawang ano ni Charmaine, sa bawat sayaw ng asawa. Umaalog ito na dahilan ng pagtrabaho ni Walter ng maigi at mabilis. Iniupo niyang muli si Charmaine sa kanyang tabi. Dance, baby. She do it. Dinig na dinig ang ingit ng couch na kanilang inuupuan. Walter, damang-dama ko ang kaibigan mo. Gawin mo pa, baby. Don't stop. Lalong pinag-igihan ni Charmaine ang pagkakaupo, at lalong binilisan ang pagsayaw. He kissed her and slightly pulled her hair. He kissed and licked her neck. Yeah. Come, baby. Then just a second she felt her something. But Walter is not done yet. Binuhat niya si Charmaine at dinala sa hagdanan. Turn around and kneel, baby. Pinaikot niya si Charmaine at tumabi dito. Muli niyang trinabaho ang utos ng asawa, na akala mo ay walang kapaguran. Tagaktak na rin ang kanyang pawis, ngunit hindi niya ito alintana. He held her waist so tight, and worked it the way he wanted it. Ginawa niya ng husto ang nais nito, pawis na pawis ang asawa, halos tumutulo na ang pawis nito. Malapit na siyang matapos, kaya hininto niya muna, at hinarap si Charmaine. Gusto niyang patagilan. Ayaw pa niyang itigil. Ipinatong niya ang isang paa nito sa kanyang balikat, at mabilis ang kanyang ginawa. Napaiktad si Charmaine sa ginawa ni Walter. Mabilis niyang muli ginawa ang gusto niya pang gawin sa asawa, hindi pa siya nakantento ay dinalawan niya, halos naliligo na sila sa pawis, akala mo ay nag-ehersisyo silang dalawa. Ang isang kamay ay tinatrabaho ang chest ng asawa. Lalong binilisan ni Walter ang pagtrabaho para matapos na. She came. Nang maramdaman ni Walter na muling natapos ang asawa, ay agad niyang trinabaho at muling pinasaya si Charmaine. I'll make sure that you are not gonna leave me again. Pinatong niya ang dalawang kamay nito sa kanyang balikat, habang hawak ang baywang nito.
Ilang minuto pa ay nakaramdam na siya ng pagsikip-sikip ng puson. I'm finished baby. Yes Walter, me too. Tinulungan ni Walter na magbihis si Charmaine. Umupo silang muli sa couch. They were hugging each other at malalim pa ang mga hinga. May ipakilala ako sa iyo Walter. I love him too. Dalawa na kayo na minamahal ko, ani ni Charmaine. Charmaine, I am monogamous. Hindi ako papayag na may kahati sa'yo. Kung nakikipag-ayos ka sa akin, para lang pumayag ako sa setup na ay umuwi ka na lang. Natawa si Charmaine. Inalis ni Walter ang pagkakayakap sa asawa, at mabilis tumayo. Anong nakakatawa? Kailangan mong mamili sa amin, hindi pwedeng dalawa. Magsasalita pa sana si Charmaine. Mommy, napalingon si Walter sa maliit na bata, na patakbong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Mabilis itong yamakap kay Charmaine, na nakaupo pa rin sa couch. Siya ang ipakikilala ko sa iyo Walter. Si Flynn, anak natin. Walter was shocked. Nakatingin lang ito sa bata. Mommy, siya po ang daddy ko. Mommy, heto na ang best gift mo sa darating na birthday ko, patakbong yamakap si Flynn sa paa ni Walter. Halos tuhod niya lang ang bata. Napatingin si Walter kay Charmaine, na para bang nagtatanong kung ano ang kanyang gagawin. Charmaine smiled at him at sumenyas na yakapin din si Flynn. Agad na lumuhad si Walter, at pinagmasdan si Flynn. Hi Flynn, I'm your dad. You're my son. Then he hugged him, at tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman sa mga oras na iyon. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Napaiyak na rin si Charmaine sa tagpong nakikita. She dreamt about this. Nakita niya ang pagpasok ng kanyang magulang. Hinayaan niya munang magkasama ang anak at si Walter. At siya ay kinausap ang kanyang mommy at daddy. Dad, what you did to him is unacceptable. What you did to us is beyond my expectations. But he has forgiven you, he even gave back everything you've lost. Sana man lang kahit ang sabihin na lang sa akin ang katotohanan, ay nagawa niyo para nakabayad kayo sa lahat, ng nagawa niyong kasamaan sa kanya, pero hindi niyo nagawa. Anak, napatawad na niya kayo, Dad. So, sino ako para magalit sa inyo? Sa aming dalawa, siya ang sinaktan niyo ng husto. Nakahingi na kami ng tawad sa kanya anak. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niya akong pakulong ay tatanggapin ko. Pero pinatawad niya lang ako, at ang gusto lang niya ay makasama ka. Ako rin Dad, gusto ko lang mabuhay na kasama ang mag-ama ko. This time, no more lies. No more secrets. Thomas and Angela hugged their daughter. Salamat anak, at kahit alam mo na ang katotohanan, ay hindi sumama ang loob mo sa amin. Charmaine knocked quietly. Bukas ang pinto ng silid ni Walter, at nakita niya na natutulog ang anak sa kama nito, at matamang tinitigan ni Walter. Hey, tulog na siya. She kissed her son's head. Tumayo si Walter, at sumunod sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan ni Charmaine ang kamay ng asawa, pareho nilang tinitigan ang anak na payapang natutulog. Anak pala natin ang binanggit mong pangalan, nang ikaw ay nasa isla. Akala ko ay kung sino na, kaya mabilis akong umalis, at hindi ka na hinintay pang magising. See, impulsive ka rin, Charmaine teased her husband and she laughed. Umismid naman si Walter, ngunit tumawa rin ng marahan. May anak na tayo, I still can't believe it, Walter spoke. Matalino siya Walter, like you. Sobrang matured niyang mag-isip. Walter kissed her on the lips. Kumusta ka anong buntis ka? Hindi ka ba nahirapan manganak? Sorry baby at wala ako sa tabi mo ng mga panahon na yon. Huwag kang mag-sorry. Kasalanan ko kung bakit tayo nagkalayo. Hinela ni Charmaine ng bahagya si Walter palabas ng kwarto, bago siya muling nagsalita. Yes, nahirapan ako sa panganganak kay Flynn. Pero meron akong naging kaibigan. Si Candy at Jose. Sila ang tumulong sa akin at nag-alaga sa amin ng anak natin. Ninang at ninong sila ni Flynn. I owe them so much for taking care of you and Flynn. Walter kissed her again. I'm sorry for breaking your heart Walter. It would be a privilege to have my heart broken by you, baby, he answered. Walter held her waist and just looked into her eyes. Despite the fear and uncertainty,
I want you to know that I love you so much, Charmaine. I'm here, and I'm willing to see all of it through. As long as you're by my side, Walter said it with all of his heart. Charmaine put both of her hands around his neck. I love you, Walter. And they kissed. Music plays. Nothing's gonna change my love for you. As I walked down the aisle, I could see my parents with my handsome ring bearer, my son Flynn. They were genuinely happy for me. Candy is one of my bridesmaids, and Jose is one of the groomsmen. He doesn't like the idea of it, but he have no choice because he wanted to be part of my wedding. Judge Carpio stood as one of our primary sponsors. Manang Essing is also here. On the other side, Walter Friends is also here. I can see how happy Janaya was for me. I wish her marriage will also work. I looked at their back and I saw Oscar. He's smiling, though I can still see some pain through his smile. I wish I could do something about it. God knows how much I wanted him to be happy again. I love this guy in my own way. Then I looked straight. I saw Walter Silva, who is patiently waiting for me at the altar. I see him smiling and crying at the same time. I can't help myself. My tears flowed down my face. I'm so happy right now. I love this guy so much with all my heart and soul. I never got my memories back, but I am ready to start over and create a new story. Everything that happened to both of us. I could say that this is all worth it. I might have forgotten the past, but my heart never forgot him. It's always been him, and it will continue to be him until my last breath.